Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga mga kapatid ay pinamagatan ko pong What Will We Do in Heaven? Ayan, alam niyo po mga kapatid, noon pong nakaraang Sabado ay nagkaroon po ng kwentuhan ang mga kalalakihan ng Winnipeg Unida or ilan sa mga kalalakihan ng Winnipeg Unida in connection sa bagay na ito. Ako po ay naging tagapagsalita ng mga kababaihan fellowship ng Winnipeg Unida last Saturday sa kanilang monthly fellowship. And pagkatapos ko po magsalita, nakita ko po yung mga asawa na nagsipaghati doon sa kanilang mga kabiyak para dumalo ng kababayan fellowship na nag-uumpukan doon sa isang part ng church. At meron silang topic na dinidiscuss at ito'y may kinalaman sa afterlife. I don't know kung saan nagmula yung kanilang pag-uusap doon at bakit humantong doon. At dali-dali nila akong tinawag. Dala-dala ko po isang bowl ng sopas dahil ako po'y nagugutom. At dinala po nila ako sa isang room doon sa Sunday school ng church, and they asked me the question, Bishop, ano bang mangyayari sa langit? Meron pa bang recognition sa langit? Yung bang asawa ko, makikilala ko pa sa langit? Ano ba ang meron sa langit? And ito pong bagay na ito ay common questions ng marami. And I decided na, by the way, nagkwentuhan naman kami ron at ibinigay ko yung aking opinion sa kanilang mga itinatanong as far as the Bible is concerned. But it gives me also a desire to discuss this subject in a wider audience like the Tinig ng Pag-asa today. So, what will we do in heaven? Titingnan po natin ito sa liwanag ng sinasabi ng banal na kasulatan kasi wala naman po tayong clue in regards kung ano nga ba ang langit, ano nga bang meron doon. At madalas ay manghuhula lang ho talaga tayo, ano po? At ito pong afterlife ay isang bagay na nakaka-interest sa marami. At nagbibigay po ito ng maraming katanungan. Kaya pipilitin ko po itong sagutin sa ilang mga talata ng banal na kasulatan in the book of Revelation 7:9-17. Meron pong magandang pagkakapakita o pagpapahayag ang Biblia tungkol sa katanungang ito. At by the way, the book of Revelations is a prophecy or rather a vision saw by John. At ito po yung kanyang nakita, dala ng kanyang panag-inip o ng vision na ipinakita sa kanya. Kaya titingnan po natin ito bilang symbolic at titingnan din natin ito sa liwanag ng kanyang natanaw. At doon lang po natin i-interpret marahil ang mga bagay na katanungan natin ayon sa sinasabi ng Biblia. Samahan niyo po ako at ang 8 talatang ito ng Revelation chapter 7 starting verse 9 hanggang 17 ay atin pong pagbubulayan. Ganito po ang sinasabi ng talata. After this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. And they cried out in a loud voice, Salvation belongs to our God, who sits on the throne and to the Lamb. All the angels were standing around the throne and around the elders and the 4 living creatures. They fell down on their faces before the throne and worshiped God, saying, Amen, praise and glory and wisdom and thanks and honor and power and strength to be our God forever and ever. Amen. Then one of the elders asked me, These in white robes, who are they, and where did they come from? I answered, Sir, you know. And he said, These are they who have come out of the great tribulations. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Therefore, they are before the throne of God and serve Him day and night in His temple. And He who sits on the throne
will shelter them with His presence. Never again will they hunger, never again will they thirst. The sun will not beat down on them, nor any scorching heat. For the Lamb at the center of the throne will be their shepherd. He will lead them to springs of living water, and God will wipe away tears from their eyes. Ayan, pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita. Ito po ang ating pagbubulayan. Alam niyo po mga kapatid, some years ago, kilala naman natin si Billy Graham. Isa po siya sa preacher na talagang evangelist na travel around the world to preach the gospel. At one point, Graham was preaching on the subject of heaven, and he said these words. Sabi po ni Billy Graham, "Someday you will read or hear that Billy Graham is dead. Don't you believe a word of it. I shall be more alive than I am now. I will just have changed my address. I will have gone into the presence of God." Ito po yung paniniwala ni Billy Graham, at ito rin po yung paniniwala naman ng marami sa atin bilang mananampalataya. Na pag tayo'y namatay, hindi naman totoo na tayo'y namatay na, o maaaring yes, we will die physically, but we shall be alive again. I shall be more alive than I am now, just like Billy Graham. Ang kamatayan po ng mga mananampalataya ay pagtawid lang mula sa buhay na ito patungo sa panibagong buhay. So, ito po'y nagkatotoo nang si Billy Graham ay namatay noong February 21, 2018. Namatay po si Billy Graham sa edad na 99. After decades of non-stop preaching, writing, speaking, and traveling, yung kanyang puso'y tumigil na sa pagtibok. He died doon po sa Montreal, North Carolina. Ayan. Ito pa ho yung isa sa sinabi ni Billy Graham. Ano po? Sabi ni Billy Graham, "When we all reach the end of our earthly journey, we will have just begun." Ayan. So, ito po yung kanyang faith, at I hope this is also our faith. Na kung tayo matatapos sa paglalakbay sa mundong ito, katulad ng lagi nating sinasabi, ang mundong ito ay pilgrimage place lang natin. We will just pass this world. And after passing this world, we are heading to the place where God is, and we will enjoy Him forever. So, that is a very sobering and thrilling thought. Tandaan po natin mga kapatid, for the believers, death is just the end of our earthly journey, the end of our earthly life, but it is not the end of us. Ang talata po ng Bible nagsasabi sa John chapter 11, 25 to 26, sabi ng Panginoon, "I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this?" So this was asked by Jesus to Mary. I don't know if it is Mary or Martha, but dito po sa John 11, it was in the time of Lazarus' burial. No po, nung patay na po dito si Lazaro. And Jesus came to visit Lazarus at binuhay po niya si Lazaro. So if these words of Jesus mean anything, they tell us that death, as we know, is not the end. At tandaan po ninyo mga kapatid, if we know Jesus is real, and if we know the death of Jesus is the beginning of life with God in heaven, then heaven is a real place. Amen? Naniniwala tayo na mayroong langit, at yun po'y isa sa doktrinang ating pinaniniwalaan. Alam niyo, mga bata, walang problemang paniwalaan ng langit. Turuan mo ang bata, kaya sa Sunday schooler, ang sarap, sa Sunday school, ang sarap turuan ng mga bata Kasi madali silang naniniwala. Kaya lang, meron nga silang mga mixed up, distorted views of heaven.
At kung ano yung natutunan nilang pagpapaliwanag sa langit, yan na po yung taglay-taglay ng tao hanggang sa kalaunan hanggang sa matagal na. Ano po? Alam nyo mga kapatid, tayo po ay napakahirap makatakas dun sa mga nakagawian Ang hirap po nating iwanan o talikuran yung mga nakasanayan na natin na paniniwala tungkol sa afterlife, tungkol sa namatay. Ang dami pong pamahiin at paniniwala dyan. Yung paniniwala na ang baby pag namatay nagiging angel. Kaya yung iba sasabihin, ako, meron na tayong mga angel sa langit ngayon kasi kinuha yung ating baby. No, there is no passage in the scripture pertaining to that. Ang Bible lang naman ang basihan natin. Ang tao hindi nagiging anghel. Yung anghel nagaan yung tao. Marami nun sa Bible. Yung anghel nagpakita kay Abraham o kay Moses, saan yung tao? So, merong ganon. Pero yung tao na magiging anghel, wala pong ganong record sa Bible. At yung baby hindi nagiging anghel. Noong araw may paniniwala po ang Roman Catholic na pag ang baby namatay na unbaptized o hindi na bautismuhan, pupunta sa limbo. O matagal po nilang doktrina yon. Yung limbo ay hindi langit, hindi impyerno, hindi rin naman purgatorio. That is another place. Pero kalaunan, dahil wala nga ho silang makuhang basihan noon, tinanggal na nila yung doktrina ng limbo. Hindi na sa limbo pupunta. Hindi na lang tiyak kung saan. Ano po? Pero yun po, meron pa rin kasi silang purgatorio at hindi tiyak kung saan yun. Pero tayo pong mananampalatayang Kristiyano, we only believe that there is a heaven and there is a hell. And those two places are the only destinations for afterlife. Ano po? At dito po makikita natin yung attitude ng mga tao pagdating sa kabilang buhay. At meron pong naniniwala na kapag namatay na ang isang tao, nandyan pa ho siya paikot-ikot. At siya ay hindi pa pupunta doon sa kanyang final destination kung hindi after 40 days pa. Meron pa raw siyang 40 days na paikot-ikot. Hindi ko po alam kung saan yung basis noon, pero ang kanilang pinagbabasihan ay yung kay Jesus. Kasi si Jesus after 40 days pa daw umakyat sa langit at yun ang kanilang basihan. Ang tanong, si Jesus meron pang tinapos na ministry. Tayo ba? Ang sabi ni David, ang sabi po sa Book of Acts, sa buhay ni David, si David ay namatay at inilibing kasi tapos na yung kanyang purpose. At ganun po tayo. Si Jesus, tinapos niya after 40 days. Pero tayo, tapos na after death. No po? Kaya hindi natin pwedeng gawing basihan yung ang kaluluwa ng tao ay hindi pa pupunta sa kanyang final destination, nandyan pa yan. Kaya kinakausap pa. No po? Marami pong ganon na yung mga mahal sa buhay, kinakausap pa po nila yung namatay, sinasabihan nila ng pagmamahal, sinasabihan nila ng hindi ka namin makakalimutan. Hindi na po dapat ginagawa yon, lalo na ng mga malalalim na mananampalataya na nakaiintindit, nakauunawa, na hindi na naman yun naririnig, hindi na yun nauunawaan noong taong namayapa. Kaya lagi ko po itong ipinapaalala. It is pointless, it is unbiblical, and it is showing our lack of faith and knowledge of the afterlife kapag ganon ang ating pananaw. Lagi ko ring inire-remind, binibigyan po natin ng parangal ang tao pagbuhay, binibigyan po natin ng pagmamahal at pagmamalasakit pagbuhay, upang pag dumating yung pagkakataon na kinuha ito sa atin, wala tayong pagsisisi, wala tayong paghihinayang. So, yun po yung mga katuruan. We believe in the afterlife. We believe that there is a judgment. We believe that if we put our trust in Christ and we believe in His redeeming work on the cross, we will be in heaven just like Him. So, the book of Revelations tell us more about heaven than any other book in the Bible. Most of us probably know about the lovely picture of heaven sa Revelations 21:22. Basahin niyo po yon. But there is another much briefer picture
na po, yung much briefer picture of heaven ay yung pong talatang aking binasa kanina sa Revelation chapter 7, 9 to 17. Sa 8 verses na ito ni Apostles John, pulls back the curtain and gives us a glimpse of our eternal home. Binuksan ni Juan ang telon upang makasilip tayo kung ano ang larawan ng ating magiging permanenteng tahanan pagdating ng araw. So, what will heaven be like? What will be or what will we do there? What will be our experience in heaven? What will we experience? Those 3 questions ang atin pong sasagutin na ipinakita ng Revelation chapter 7 verse 9 to 17. Kapag namaya pa ang ating mga mahal sa buhay, lalo't alam nating mananampalataya, bigyan nawa tayo ng kapayapaan nito na maunawaan na ang ating mahal sa buhay ay nasa kaaliwan at nasa mabuting kalagayan. Yes, opo, nalulungkot tayo sa separation. Separation will always be sad. Saying goodbyes will always be sad. Pero knowing kung saan tayo pupunta, knowing what will the destination of our loved ones, magbibigay po sa atin ito ng sense of peace. At magdudulot po ito ng mabilis na pagkakataong tayo'y makarecover sa pain na atin pong mga pinagdadaanan. So, when we look at this passage, yung Revelation 7, 9 to 17, we discover 3 truths that help us answer those questions. What will heaven be like? What will we do there? And what will we experience? Sa dulo, sasagutin ko pa, may recognition po ba pagdating sa langit? May pag-aasawa pa po ba sa langit? Ayan, so I hope ma-excite kayo sa ating pag-aaral. Simulan po natin ito sa verses 9 to 12. At dito, ating madidiskubre yung unang katotohanan. Sa langit, we will be part of a vast community of multicultural praise. Ayon sa verses 9 to 12. Kanina binasa ko sa English, subukan nating basahin naman sa Tagalog. Sabi po dyan, pagkatapos kong makita ang mga bagay na ito, narito ang napakaraming taong naroroon na walang sino mang makakabilang sa kanila. Sila ay mula sa bawat bansa, bawat lipi at bawat wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at sa harap ng kordero. Sila ay nakasuot ng maputing damit at may hawak na mga palaspas. Sila ay sumisigaw ng isang malakas na tinig. Sinabi nila, ang kaligtasan ay sa Kaniya na nakaupo sa trono at sa kordero. At ang lahat ng anghel at mga matanda at ang 4 na kinapal na buhay ay nakatayo sa palibot ng trono. Sila ay nagpatira pa sa harap ng trono at sinamba ang Diyos. Sinabi nila, siya nawa, pagpapala at kaluwalhatian at karunungan at pasasalamat at karangalan at kapangyarihan at kalakasan sa ating Diyos magpakailan paman, siya nawa. Ayan, sa mga verses na yan na ating binasa, makikita natin yung mga katagang nila, kanila. So, bawat lipi, bawat wika, sila. No po? So, ibig sabihin, it only pictures multitude, vast community of different people. Iba't ibang uri ng mga tao. And this passage gives us a great deal of helpful information about heaven. Anong meron sa langit? Una, first, this passage shows us the number of people. Vast number. There is a vast crowd before the throne. So huge that it is beyond human calculation. Hindi po nabilang ni Juan Hindi po sinabi, merong 1,000,000 o wala. Hindi binanggit. Basta sabi, vast majority o vast crowd. Ano po?
maraming mga tao. So, pangalawa, varieties of people. There are saints from every nation, every tribe, every people, every language, and group. That comprise what you can see in heaven. Marami na tao, iba't ibang lahi. So, may puti, may brown, may black, may Caucasians, may dilaw, at kung ano-ano pa. So, kaya, hindi natin pwedeng sabihin sa isang bansa lang ang kaligtasan, na sa isang nation lang ang kaligtasan. Ang salvation is for the redeemed. Yes, it is for the elect. At huwag nating kalimutan, ang Diyos ay tumatawag, pumili ng kanyang mga ililigtas mula sa iba't ibang lahi. Kaya nga yung pangaral ng Panginoong Hesukristo na humayo sa iba't ibang mga bansa, hanggat merong mga bansa na hindi naaabot ng pangaral na ito, ng mensahe, ng ebanghelyo ng pagliligtas ni Jesus, at may tao na pinili si Kristo dun sa lugar na yun, may pinili ang Diyos para sa kaligtasan, na hindi pa nakakarinig ng ebanghelyo, I guess, hindi pa talaga babalik si Jesus. Kasi yung langit na binanggit dito at ipinakita ni Juan ay pinupuno o bumubuo ng mga tao mula sa iba't ibang nation, iba't ibang tribo, iba't ibang tao, iba't ibang lengguwahe, iba't ibang mga grupo. Now, let us note their posture. Anong ginagawa ng mga tao? Ano yung posture nila? They are before the throne of God. So, sa langit ang natanaw ni Juan, people are standing like an army before its commander-in-chief. So, those are the posture. Kaya imagine niyo po mga kapatid, kapag ang isang anak ng Diyos o isang mahal natin sa buhay o sino man o tayo man, pag tayo'y namatay, pagka buhay sa atin sa kabilang buhay, nakatayo na tayo na parang mga sundalo sa harapan ng ating commander-in-chief, at tayo po mga kapatid ay sumasaludo at sinasabi nating reporting for duty. Ano po? Akin lang namang espekulasyon yun, pero parang ganun, ano po, natatayo na tayo sa ating commander-in-chief at magre-report na po tayo na narito na po ako sa piling mo at marami pong salamat. Ano po? Dahil ako ay nakomisyon sa pagiging bahagi ng iyong kaharian. Ayan, so makikita po natin yung pang-apat, the fourth, yung appearance. Look at their appearance. Ang sabi po, they wear white robes. White robes a symbol of purity, and they hold palm branches, a sign of victory. Ayan, tinanong nga po doon di ba? Sabi, sino yung mga, ba't sila nakaputi? Sila yung mga nagtagumpay. Saan? Sa tribulation. Mamaya madidiscuss natin yan mga kapatid, matatalakay pa natin ng konti yan. But let us look at the fifth. Look at their songs. No po? Let us note their song. Sabi po, they sing about salvation. Ano po ang kinakanta? Yung kaligtasan. Yung kanilang papaano sila iniligtas. They sing about salvation that comes from God and from the Lamb. And this is a great picture. The saints are redeemed and the redeemed are rejoicing. Po? Sabi nga po dyan mga kapatid si Tony Campolo yata yung nagsabi noon, narinig ko lang. Sabi niya, if you want to get ready for heaven, get to choir practice. If you want to get ready for heaven, so be in the choir practice. Bakit? Kasi yun ang unang gagawin dun aawit ng papuri sa Panginoon. In heaven, the redeemed will come from every people, every group on earth, including those not yet rich. So we know that because John saw people from every tongue, every tribe, every nation standing before the throne. And take note mga kapatid, itong nakita ni Juan na ito ay isang pangitain ng mangyayari pa lamang. Pero natanaw na niya, naku, nandun na yung lahi ng ganito, yung tribo nito, yung nation na ito, nandun na po yung mga tao. And this ought to teach us something about the power of the gospel.
about the greatness of God's heart and the universality of the church. Kaya po tayo sa creed, we believe in, ano tawag doon? In the Holy Universal Church. Ano pong ibig sabihin nun? Na hindi lang tayo, hindi lang yung denominasyon natin ang maliligtas. Hindi lang yung ating sekta ang siyang maliligtas katulad ng sinasabi ng iba. Kasi we believe in a universal church and we are part of that universal church at yung church na binabanggit sa Bible, iyon ang dadalahin ni Christ sa langit. So, dito po sa ating binasang talata, we have the end of all sectarianism. Walang binabanggit doon na nakita ko doon ang mga Baptist, nakita ko doon ang mga Reform, nakita ko roon ang mga Methodist, wala namang ganun. Kundi ang sinabi po roon, nakita niya ang mga taong puting-puti mula sa iba't ibang mga bansa, mula sa iba't ibang lahi, sa iba't ibang grupo, nandun po sila. So, it ends all sectarianism and all pessimism and the end of evangelistic discouragement. Ano po ibig sabihin nun? The reason why we are so discouraged on preaching, the reason why we are so discouraged on sharing our faith, kasi pakiramdam natin wala tayong power, wala tayong kakayahan, hindi tayo magaling mangumbinsi. Mali po yun. Tandaan po natin na ang magdadala sa langit ay walang iba kundi ang Panginoon. Siya po ang nangungumbinsi at ang Holy Spirit ang bumubuhay sa patay na espiritual na kalagayan ng tao para ito'y makatugon sa tawag ng Ebanghelyo. So, it is also the end of every geographic barrier. Every prejudice will be gone. Every bit of human strife will be left behind. And partisan bickering will simply be forgotten. Wala na pong namamagitang bickering between the white and the black. Between gender issues, wala na pong ganun. And note that we keep, in heaven, we will keep our individuality. Ito maganda rito Bakit pinaghiwa-hiwalay pa yung nation, tribes, grupo-grupong ganon? There are saints from every nation, every tribe, every people, every language. So, paano po nakita ni Jen yun? Siyempre, makikita niya, andito yung mga Russian, American, ganon. So, ibig po sabihin doon, sa langit, we keep our individuality. John saw the redeemed gathered into nations, tribes, language, groups, and clans. Nag-agree po ba kayo doon? So, pwede naman kayong mag-comment. Kung hindi, pero yun po yung aking pananaw. So, kung Filipino, nandun yung mga Filipino, kita rin po tayo ron. As just Jesus retained the marks of His earthly suffering after His resurrection. Do you remember when Jesus resurrected? Butas pa rin ang palad Butas pa rin ang tagiliran. Dahil sinabi niya kay Thomas, pasok mo yung daliri mo sa butas ng aking palad. Isuot mo yung kamao mo sa butas ng aking tagiliran. So after Jesus was resurrected, He carries with Him the marks of His earthly suffering. So even so, we will retain our personal individuality, maybe groups and identities. So, the saints are all redeemed, but they are not homogenized. Nang sabi nila kasi, pagdating bibigyan na tayo ng katawang panlangit. Yes, katawang panlangit, pero puro na lang ba tayo abo o ulap? Parang ganun na lang ba? Ganun na lang ba magiging itsura natin? Sabi, bibigyan tayo ng katawang panlangit sa 1 Corinthians, di po ba sabi doon, iba katawan ng isda, iba katawan ng hayop, iba katawan ng tao. Yung ikalawang, yung resurrected body, iba. Pero na-imagine po ba natin, ano kaya resurrected body? Yung ba resurrected body, magiging parang na lang tayong usok lahat? Ganun na lang po ba? Napanood niyo po ba yung Casper, yung Casper na ghost? Ganun ba magiging itsura natin afterlife? Na puro na lang tayo parang mga Casper na yung dumadaang anim na lang ba? Ganun na lang ba? Wala ba recognition? So parang hindi, Kasi dito po,
Ang sabi po ni John, nakita niya ang mga nakasuot na puti, nakatayo sa trono ng Diyos. Ibig sabihin, recognizable na ito ay lahing African, ito ay lahing American. So kasi nakita niya yung tribes, nakita niya yung nations, nakita niya yung people, and even the language. Now, what language will we speak in heaven? Magandang tanong yun. Ano po? Are we going to speak a different language now? Well, I believe we will still speak our language, all of them. In heaven, we will hear English, Spanish, Portuguese, French, Italian, Russian, Swahili, or Finnish, Hindu, Guarani, o kung ano pa man, maybe Arabic, Turkish, kung ano, name it. Maririnig natin yan. Although, wala naman akong basihan para i-prove yun. Pero ang sabi rito, there are saints from every nation, every tribe, every people, every language. Pero ang tanong, kung, pastor naman, kung magkakanya-kanya tayo ng lengguwahe, paano natin yan maiintindihan? Paano tayo magkakaunawaan? Natatandaan niyo po ba yung Acts chapter 2, 1-13? Kung saan on the day of the Pentecost, nang ang mga alagad ay napuspos ng Espiritu Santo, nagsalita sila ng wika, hindi naman sila kalahi, pero naiintindihan po sila ng ibang lahi. That is the language that we will be speaking. Kahit anong salitain mo, maiintindihan. Amen? So, akin lang yun, no po? Pero yun po yung aking paniniwala na we will keep our language. Kasi yun ang alam nating lengguwahe. Pero maiintindihan po tayo. Kahit na anong lahi yung kausap natin. So if you think about it, these sins answer the oft-repeated question. Eto na ngayon. Makikilala ba natin ngayon ang ating mga mahal sa buhay sa langit? Will we know our loved ones in heaven? Kung ang magiging katawan natin parang usok lang, na parang ghost ni Casper, hindi natin makikilala. Tama? Pero dahil ang ating paniniwala, nakita ni John ang iba't ibang mga nation, iba't ibang mga lahi, syempre iba-iba itsura nun, merong recognition. Meron din pong parable na binanggit sa Luke chapter 16, yung mayaman at si Lazaro, na-recognize. Ano po? May recognition. So, I believe meron pong recognition. We will know our loved ones in heaven. If in heaven, I am still joined to my nation, I will join to my tribe, my own people, and if I still speak my own language, how could be a stranger to my own loved ones? So, ibig sabihin, I will recognize them. Pero, ang tanong, pastor, asawa ko pa ba rin yung asawa ko? Ayan ang magandang tanong ngayon. No po? Kasi yan po hindi bagong tanong. Sa Bible, meron na yan. No po? Halimbawa nga naman, magbigay tayo ng example. Halimbawa, namatay na yung asawa mo, nag-asawa ka uli ng bago. Tapos, nakatatlong asawa ka, namatay uli yung pangalawa. Tatlo. Sino asawa mo sa langit? Puro mananampalataya yon, nakarating sa langit. Yan. Ano problema? Malaking problema yon, di po ba? Kung may recognition. Ang tanong, anong lagay nun? Sino asawa mo sa langit? Meron pa bang ganon? Siguro naisip niyo yun, ano po? Pero tingnan natin, kasi po meron ng kasong ganyan sa Bible. At sa Matthew 22, ito po ang sabi. Yan. Matthew 22, 23-32. That same day, the Sadducees, by the way, itong mga Sadducees, hindi sila naniniwala sa resurrection. Hindi yan naniniwala na ang tao, pag namatay, ay mabubuhay pa. Kaya, humahanap sila ng paraan para matrap si Jesus at mahuli si Jesus na walang maisagot doon sa kanyang stand na mayroong pagkabuhay, kasi sinasabi nga ni Jesus ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Ano po? So, ano po ang sabi rito? That same day, the Sadducees who say there is no resurrection came to him with a question. Teacher, they said, Moses told us that if a man dies without having children,
his brother must marry the widow and raise up offspring for him. Now there were 7 brothers among us. The first one married and died, and since he had no children, he left his wife to his brother. The same thing happened to the second, and the third brother right on down to the 7th. Can you imagine, no? 7 asawa niyan ngayon kasi namatay yung panganay. No, kinuha siya uling asawa, pangalawa, pangatlo, pang-7, hanggang pang-7. Yan ang sabi. No? Finally, verse 27 na ngayon, the woman died. Now, at the resurrection, whose wife will she be of the 7? Since all of them were married to her. Di ba ganun yung tanong natin kanina? Pagdating sa langit, ang sabi mo, Pastor Ruel, may recognition. Meron pa bang relasyon sa langit? Yung bang anak ko pa rin? Yung bang asawa ko pa rin? Yung nanay ko pa rin? Ang sabi ni Jesus, you are in error because you do not know the scriptures or the power of God. Verse 30, at the resurrection, people will neither marry nor be given in marriage. They will be like the angels in heaven. Ito po ang paglalarawan ng Panginoong Hesus. Sa langit, hindi na kayo mag-asawa. Kaya tandaan po ninyo, dito sa lupa ang sumpaan. Ang sumpaan dito ay magsasama habang buhay. Walang forever. Pagkatapos ng ating buhay dito, you will recognize but you will not be married couple there. Because all of us will be like the angels. Ano ba ang angels? Hindi naman sila nag-aasawa. Hindi naman dumadami mga anghel. Hindi naman nanganganak ang mga anghel. Nakuha niyo po mga kapatid. Kaya yun sa Genesis chapter 6, yung anghel daw nakipag-asawa sa mga tao, hindi po yun totoo. No, mali yung interpretasyon na yung binabanggit doon sa mga anak ng Diyos na nakitalik sa anak ng tao ay mga anghel daw. Hindi po yun totoo kasi ang mga anghel hindi gagawin yun. Wala po silang ganon. Ano po? At ang sabi, hindi na tayo mag-aasawa. We will be like the angels in heaven. So, yun lang po yung ating pwedeng tingnan at banggitin sa mga bagay na yan kasi yan ang bagay na nasusulat. Yan lang po yung pwede nating pagbasihan. Kaya mahalagang maunawaan na ang mga relasyong ipinagkatiwala sa atin dito sa lupa ay magwawakas dito sa lupa. Kaya po, natatandaan niyo po yung anak ni David kay Bathsheba nung ito'y namatay. Ano sabi ni David? Di na siya babalik. No? Ako pupunta sa kanya pero siya hindi na babalik sa akin. Remember the time na pinagpray pa ni David yung bata, nagluksa siya habang ito'y buhay. Pero nung namatay, nagbihis na siya, naligo na siya, bumalik na siya sa dati niyang trabaho. Nagtaka yung mga tao, ba't ka ganyan? Mahal na hari, yung bata noong naghihingalo, nagluluksa ka, ngayong namatay, nagbihis ka na at naligo ka na. Kasi ang paniniwala ni David, hindi na yun babalik. There is no way na babalik pa yung namatay. Siya ang pupunta doon sa namatay na anak niya. No? Probably, they will recognize each other or maybe David recognize his son. But do you think the son will recognize David? What about the unborn children? O, yung mga ganun mga kapatid. Hindi ko po yan masasagot kasi wala namang sinabi ang Biblia doon. Yung anak ko na unborn, nakunan, buhay na yon, may kaluluwa na yon, nasa langit din yon, paano itsura nun? Hindi ko po yan alam. Hindi ko po yan masasagot kasi wala pong sinasabi ang Biblia tungkol doon. At kaya sa langit, may mga bagay na masasagot. At meron pong mga tanong marahil kayo, pero dahil nandun na tayo sa langit, it will be shown to us, probably we will no longer ask question. Amen? So, yun po yung mga bagay na gusto ko lamang pong ipahayag
tungkol sa bagay na ito. Pangalawang bagay, ano pang makikita sa langit? Yan. So number 2, we will be on the other side of suffering forever. Yan. Ano pong nakita sa verse 13 to 14, Tagalog? At isa sa mga matandaang sumagot, sinabi niya sa akin, sino ang mga taong ito na nakasuot ng mapuputing damit? Saan sila nanggaling? At sinabi ko sa kanya, Ginoo, nalalaman mo iyan. Sinabi niya sa akin, sila ang mga nanggaling sa dakilang paghihirap. Hinugasan nila ang kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito ng dugo ng kordero. Let us pause for a moment over the phrase, the Great Tribulation. I am aware that its most immediate application for that term ay yung darating na terribling paghihirap. At ito yung sinasabing mangyayari bago dumating ang Panginoong Hesukristo. There will be that great tribulation before the coming of Christ. But in a larger sense, I would like to look at this way. In a larger sense, those words apply to all believers. This world is sometimes called a valley of tears. And every person na nandito sa mundong ito, hindi pwedeng hindi makakaranas ng pagdurusa, ng pag-iyak, ng pagtangis. Lahat tayo, habang nandito tayo sa mundong ito, makakaranas tayo ng hirap at pagdurusa. Kaya, ang binabanggit dito na mga nagtagumpay ay yung mga mananampalataya na kanilang kinilala si Kristo at pinili ng Diyos para sa kaligtasan, nagtamasa ng kanyang pagliligtas, sila yung mga nilinis at pinaputi ng dugo ng kordero. Pero hanggat nandito tayo sa sanlibutan, ang sabi ni Kristo, you will have tribulations. But take courage, I have overcome the world. Sa John 16, ano po? Every saints, every believer comes out of a different kind of tribulation. But all come to heaven by the way of the cross, by the grace of God. Minsan, sa bahagi ng buhay natin, dumaan tayo sa madilim na ulap ng pagdurusa, but it is now replaced by the bright light of heaven. Tandaan po ninyo, sa langit may kanya-kanyang kwento ang mga nandun. May kanya-kanyang ibinabahaging karanasan. Siguro kung mag-uusap, paano ka nakarating dito? Paano natapos ang buhay mo? Siguro pwede ikwento, naku, dumaan ako sa matinding hirap ng pagdurusa ng karamdaman. Naku, ako ay pinatay ako na-murder ako. Ay ako pinagnakawan, tapos kinitil ang buhay ko. Iba-iba kwento No? Pero alam niyo po, once we get there, na nakita natin ang kaluwalhatian ng langit, no one of them will blame God. Dahil ang sigaw nila doon at ang kanilang inaawit, salvation is their only cry. Salvation is from our God. Where once on earth there was a dark cloud of suffering, the road was stiff, the journey hard, and the waters of death cold and deep. But all God's sheep made it safely to the other side. Now, anong sabi? Sino daw tong mga taong ito na nakita ni Juan sa langit, who comprise such a vast multitude? Po, may mga distinction po Galing daw sa iba't ibang lahi, tribe, and nation. Pero makikita natin ang sagot. Sila'y nandun, hindi dahil mayaman sila, sila'y nandun, hindi dahil matalino sila, hindi dahil may impluwensya sila, hindi dahil piniling bansa sila, sila'y nandun dahil nagtagumpay sila. Sila ang mga nanggaling sa dakilang paghihirap. Hinugasan nila ang kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito ng dugo ng kordero.
So pinakikita po dyan, it is only through the grace and the blood of the Lamb. Kaya tayo nagtagumpay, kaya tayo naging kabilang doon sa vast multitude of people in heaven. So we will be on the other side of suffering forever. At ang panghuli, sa pangatlo, sabi, sino pa raw yung makikita natin? We will experience the life we could never find on the earth. At mababasa natin ito sa verses 15 to 17. Dahil dito, sila ay nasa harapan ng trono ng Diyos, pinaglilingkuran nila siya araw at gabi sa kaniyang banal na dako. Ang nakaupo sa trono ay mananahang kasama nila. Kailanman ay hindi na sila magugutom at kailanman ay hindi na sila mauuhaw. Hindi na sila maiinitan ng sikat ng araw ni wala ng matinding init ang tatama sa kanila. Ito ay sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang siyang mangangalaga sa kanila. Aakayin niya sila sa buhay na bukal ng tubig at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. So dito po makikita natin all of our human concern for material things mawawala ng lahat. Dito po binabanggit na araw at gabi. So 24/7. Wala nang gagawin kung hindi nasa harapan ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw at gabi. Ang nakaupo sa trono'y kasakasama ng mga banal sa langit. Verse 16, sabi, hindi na magugutom kailanman. Para ka naka-Ozempic niyan. Ano po? Hindi ka na makakaramdam ng gutom. Po. At kailan may hindi na mauuhaw. Here is the final picture of heaven. The believers are seen gathered in the place of honor before the throne of God. There they serve Him day and night. In heaven, we never grow weary. Hindi na mamumroblema sa kung anong kakainin, anong gamot ang iinumin, anong sakit ang pagagalingin, anong mga bagay na dapat isakatuparan para maging malakas at mabuhay pa. Hindi na natin problema yon. In heaven, we never grow weary. The longer we serve Him, the stronger we become. We mount up with wings as eagles. We run and we are not weary, and we walk and do not faint. In this life, we must rest sooner or later. Sa mundong ito, nakakapagod, tatanda ka, magkakasakit, and eventually, we cannot do what we would like to do. Even the strongest gives way eventually. Even the healthiest, darating sa panahon na hihina at mamamatay. Lahat tayo darating doon. But in heaven, we will go from strength to strength and from joy to joy. We will serve Him in His temple, which means we will be in His immediate presence. There will be no second-class saints in that day. There will be no second-class person. And over us, He will spread the tent of His protection. Thus, we will not hunger, we will not thirst, and we will never be sunburned again. So, sunburn yung ginamit kasi yung pinaka manipis na layer ng skin na kung saan madalas tayong nakakaramdam. Alam niyo po ba ang biggest part of the body? What is the biggest part of the body? Skin. Yun ang pinakamalaking parte na katawan ng tao. At kung ano yung pinakamalaking parte na katawan ng tao, yun ang binanggit dito. Hindi na yan masasunburn, hindi na yan mapo-frozen sa snow, hindi na yan makakaramdam ng init, ng lamig, ng sakit. So, yung napaka-comforting, kung ano yung pinakamalaking parte ng katawan ng tao na siyang lagi nating nakikita, lagi tayong concerned, diyan natin nakikita bukol, diyan natin nakikita ang pamamayat, diyan natin nakikita kung tayo'y malusog pa o hindi na, kung namumutla, kung tayo'y nangingitim, diyan natin nakikita yan sa balat. At ang sabi rito, very comforting na ang sabi, wala nang sunburn. Why are the saints so happy in heaven? The reason? Think of their position. They stand before the throne, they serve God day and night, and they follow the Lamb wherever He goes. In this life, we follow Jesus by faith. But then,
in heaven, we will follow Him by sight. Amen? Wherever or whatever we need, God will supply. This is the fulfillment of Psalm 23 verse 1. No? Psalms 23 verse 1 will come true, but in a new and deeper way. Psalms 23 verse 1 says, "The Lord is my shepherd, I shall not want." And the final word is this: there will be no tears in heaven. Yes, dito, iiyak tayo sa pagpanaw ng mahal natin sa buhay. Tatangis tayo sa paghihiwalay. Pero, pagdating natin sa langit, wala na pong pagtangis. We simply cannot imagine a world without tears. Today we live with heartbreak, sadness, but soon all sufferings will be gone forever. Someone asked if God will personally wipe out our tears, and my answer is yes. The God who loves us will Himself personally wipe away our tears. Many things about heaven are a mystery. Hindi ko po alam ang sagot sa mga tanong ninyo, kaya nagtitingin-tingin ako sa Facebook, baka biglang may mga magtanong pa dyan, hindi ko masagot. But as far as the Bible is concerned, ito ang mga bagay na meron sa langit. Here are 3 things that won't happen in heaven. May 3 bagay na hindi mangyayari sa langit. And I would like to end it with this. In heaven, we will not grow weary. In heaven, we will not suffer want. And the last, we will not weep. Ito po ang sinasabi ng ating mga talata. Mga minamahal na mga kapatid, tinalaki ko po ang pag-aaral na ito para at least magkaroon tayo ng idea tungkol sa naghihintay sa atin sa dako paroon pagkatapos ng buhay na ito. At ang aking dalangin, sa sino mang dumadaan sa mga pagsubok ng pagkawala ng mahal sa buhay, ay magbigay ng pag-asa at ng kasabikan na dumating yung panahong tayo'y lilisan, ay ating mararanasan ang sinasabing ito sa aklat ng pahayag. At mga kapatid, ang Winnipeg Unida Christian Church, ako bilang pastor ng Winnipeg Unida at bishop ng Unida Christian Church of Canada, ay nagpapaabot po ng amin pong marubdob na pakikiramay sa sambahayan po ng mga Garcia, kay Armin, kay Nixon, kay Ason, kay Nikos, at kay ano bang pangalan ng anak na bunso? Alam niyo po ako na may mental block lagi kay Allison, no po? Allison, sorry, lagi ko nalilimutan ang pangalan mo. Yun po yung sambahayan po ni kapatid na ni Garcia. At kami po ay nakikiramay ang mga detalye tungkol po sa viewing ng kapatid na ni Garcia ay amin pong i-announce maybe tomorrow or the next day. We will keep you posted at mamaya pa lamang pong hapon malalaman ang burial or yung gagawin po na mga gawain para po sa luksang parangal sa amin pong kapatid, sa atin pong kapatid na ni Garcia. So maraming pong salamat mga kapatid sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Tinig ng Pag-asa. Magkita-kita po ulit tayo bukas para naman po sa Theological Forum na atin pong gaganapin kasama po ang mga pastor ng Oikos Reformed Church. Ito po ang inyong lingkod mga kapatid, si Pastor Ruel Camia po mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. God bless everyone.